Tulong-tulong silang mag-anak sa pagkakabit ng Christmas tree. Gaya ng napag-usapang setup, si Liam lang ang pumasok muna ngayon habang siya ay online job muna. Habang personal na inaalagaan ng mga kambal, especially Damon na unti-unti nang bumabalik sa normal nitong kakulitan. Christmas break naman ang mga bata kaya walang pasok ang mga anak nila. Si Liam naman ay nag-half day lang muna dahil nga nagyaya ang mga bata na maglagay ng Christmas tree. Late na ang paglalagay nila ng decoration sa bahay nila dahil never naman nilang celebrate ang Christmas kahit noong bata pa siya. Dahil para sa kanya, Christmas is for family lang. Wala naman silang pamilya ng mommy niya. Noong nasa rescue team lang siya nakaranas na mag-Christmas. Pero ngayon, sa pool ng lumaki ang triplets at maintindihan ng Christmas at New Year, hindi pumapayag ang mga ito na walang Christmas tree at hindi nila i-celebrate, lalo na ngayon nakasama na nila ang daddy ng mga ito. Napahinto sila sa pag-aayos ng Christmas tree nang may dumating na 3 pulis kasama ng mommy niya. Agad silang kinausap ng mga ito kaya iniwan muna nila sa ina at mga yaya ang triplets at sa garden na lang kinausap ang mga pulis. May idea po ba kayo kung sino ang lalaking ito? Mula sa isang envelope, pinilabas ng isang pulis ang ilang mga larawan na iba't iba ang anggulo sa iba't ibang parte ng mall. Ang mga litrato nito ay kuha sa mga CCTV footage. Wala po ba kayong maalala na nakaaway sa negosyo ang mga ex-boyfriend na posibleng manakit sa inyo at gusto hinasaktan or patayin kayo? Napabuga ng hangin si Zoe, sabay tingin kay Liam bago sa mga pulis. Marami ako naging ex-boyfriend before. I don't even remember their names. Napangibit naman si Zoe nang maramdaman niya ang pagkurot ni Liam sa hita niya. Hey, that hurts. Marami ako naging boyfriend pero ikaw pa rin naman Hindi na naituloy ni Zoe ang sasabihin, nalilitanyahin ng takpa ni Liam ang bibig ng dalaga. Alanganin namang napatawa na lang ang 3 pulis na inihingi na lang ni Liam ng pasensya. Baka ma'am, may maalala kayo kung tititigan niyo mabuti. Giit ng pulis. Malakas po ang kutob namin na yung sumaksak sa inyo at yung nagtanim ng bomba sa muli iisa. Titigang muli ni Zoe ang mga litrato. How about Lucinda? Hindi ba kayo makakuha ng proof na posibleng utusan lang ang mga lalaking yan para saktan ng asawa ko? Ani Liam. Pigil naman ni Zoe ang mangiti nang marinig ang sinabi ni Liam. Kailan pa kami kinasal? Asawa ko? Kakilig naman? Bulong ni Zoe. Malinis po ang alibay ni Dr. Belinda. I'll assure you, hindi ako magagawang patayin ni Blessy. Ani Zoe sabay lingon kay Liam. But she tried. Giit naman ni Liam. Wala lang siya sa sarili ng mga panahon na iyon. She lost her child, pero hindi siya masamang tao. Buisit na tao lang siya. Ani Zoe. Nagkatinginan pa ang mga pulis nang magsimulang sila ni Liam ang magsagutan. Iiwan na lang po namin itong mga pictures sa inyo. In case na maalala nyo, mapapadali po ang paghahanap natin sa suspect. Ani ng pulis, saka nagpaalam na. Talagang pinagyabang mo pa na madami kang naging boyfriend? Really? Kailangan ba talaga? Inis na wika ni Liam. Napangiti naman si Zoe na yayakap sana sa braso ni Liam pero binawi nito ang braso at naglakad na papasok sa loob. Kinilig ako dun sa sinabi mo Asawa ko? Habol na sigaw ni Zoe. Sinamaan naman siya ng tingin ni Liam. Iinisin pa sana ni Zoe sa Liam nang tawagin siya ng guard. Mom, delivery po. Delivery? Sa akin? Takang tanong ni Zoe. Natawa pa si Zoe nang manguna pa si Liam sa paglabas para lapitan ang guard nang makita na may dala itong bulaklak, isang box ng chocolate at medyo may kalakihan na kahon. Nasaan na nagdala? Galit na tanong ni Liam. Wala na po sir, umalis na po. Itapon niyo lahat yan. Mula ngayon, hindi na kayo tatanggap ng kahit na anong bulaklak para kay Zoe kung hindi galing sa akin. Naintindihan niyo ba? Galit na utos ni Liam. Hoy! Tingnan naman muna natin yung laman ng box. Ang KJ naman ito. Ani Zoe. Tingnan mo. Huwag mo kong kakausapin kapag hinawakan mo yan. Banta pa ni Liam saka tumalikod na. Tigang na kasi kaya mainit ang ulo. Bulong na lang ni Zoe sa sarili. Sayha? Tawag na lang ni Zoe sa isang bodyguard niya para iutos na tingnan na lang ang laman ng box. Nag-peace sign si Zoe kay Liam ng masama ang tingin ng lingunin siya nito. Tumalima naman sa Sayha na binuksan pero mabilis na naitapon nito ang box. Kaya tumalsik ang laman.
Muntik na rin siyang mapasigaw na makita ang pugot na ulo na puro dugo. Mukha iyong totoo pero rubber lang sa tingin niya. Pero ang dugong nakapula-pulo sa ulo ay mukhang totoo. Mabilis na dinampot naman ni Homura ang ulo at binalik sa box. Inabot naman sa kanya nitong isang papel na kasama sa loob ng box after nitong mabasa. Crop letter iyon na danikit-dikit. Next time, ulo mo na ang malalaglag sa semento, Pipay. Huwag ka lalabas kung ayaw mong mawala ng ina ang triplets mo. Itapon nyo na yan. Isama nyo na din ito. Huwag nyo sasabihin kay Liam ang tungkol dito. Nagmamadali na ipinacheck niya kay Nadare ang CCTV sa labas ng gate para makita ang delivery. Agad din niyang inutusan ng guard na rumisib ng package na itawag sa main gate na huwag palabasin ang delivery. Tahimik na pinagmasta ni Zoe ang mga litrato. Pilit niyang inaalala kung kilala ba niya ang dalawang lalaki na bumangga sa kanya pero paano naman niya makikilala. Nakataliko dito sa picture. Idagdag pa na naka-face mask ito at may suot na sombrero. Pinipilit niyang alalahanin ang araw na iyon. Natatandaan niyang mata na lalaki na saglit niyang natingnan pero hindi niya maalala kung kilala ba niya ito o hindi. Anak. Napalingon si Zoe sa kanginitian ng ina nang pumasok ito sa study room niya. May bitbit na tray na may lamang merienda. Kumain ka na muna. Nag-bake ako ng favorite mong mac and cheese. Kumakain na rin ng mga bata sa labas. Usal ng ina after ipatong sa ibabaw ng office table niya ang tray ng pagkain. Napangiwi siya na makita ang 4 na capsule na gamot sa iisang platito. Don't worry, last na inom mo na yan. Namilog naman ang mata ni Zoe na napangiti. Sa wakas, nakatapos na din siya. Akala niya wala nang katapusan ang pag-inom niya ng gamot. Ang baho na ng ihi niya kakainom ng gamot. Anak? Yes, me? Gusto mo ba? Total naman bakasyon. Dalhin na lang muna natin ang mga bata sa US hanggang hinahanap pa yung mga nanakit sa'yo. Bahagya namang umiti si Zoe habang kumakain. I know that you're worried me, but don't worry. What happened last time won't happen again. Masyado lang ako naging kampante sa paligid ko. Isang pipitsuging killer lang hinahanap namin. Anytime soon, mahuhuli din namin siya. Napabuga naman ng hangin ang mommy niya. I'm okay, mommy. Huwag mo naman sana akong pag-aalalahin masyado. Ayoko pang sumunod sa papa mo. Gusto ko pa makita magbinata ang mga apo ko. Napahinga ng malalim si Zoe nang maalala ang papa niya. I will find my killer, me. Titiyakin ko na yun. Pangako niya sa ina na halatang worried pa din. It isn't me. I do hate her. Pero hindi para umutos pa ako ng papatay sa kanya. I'm not that evil, Liam. Mangiyak-ngiyak na wika na Belinda. Siguraduhin mo lang, Belinda. Oras na masaktan ulit ang mag-iina ko. Isinusumpa ko na naging magkaibigan pa tayo. Nagawa mo na silang ilayo sa akin noon. Hindi na ako papayag ngayon. Napabuga ng hangin sa Belinda. Mas una ko naging kaibigan si Zoe bago ikaw. Hindi ako galit sa kanya to the point na gustuhin ko siyang mamatay. Gusto ko lang magkahiwalay kayo para maging akin ka. Hanggang doon lang yun, Liam. Naiingit ako sa kanya dahil siyang minahal mo sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa'yo. She had a reason, Belinda. At kung kaibigan mo talaga siya, alam mo yun. I know. Kaya nga ako nasa harapan mo ngayon. I admit, I sent her a death threats nung una. It was just a threat. Hindi ko akalain na meron palang gustong magpapatay sa kanya, bukod sa mga kapatid niya. This time, si Liam naman ang napabuga ng hangin. Hindi na niya alam kung saan ulit magsisimula ng investigasyon. Naipahanap na niya at pinaimbestigahan ang mga naging ex ni Zoe pero wala ni isa sa mga iyon ang posibleng magtangka sa buhay ng dalaga. Nafo-frustrate na siya sa kahanap ng lalaking posibleng pumatay kay Zoe. Bukod sa 5 nitong bodyguard, may kinuha pa siyang palihim para bantayan ang mag-iina niya. Labas na sa listahan niya mga kapatid ni Zoe dahil tulad niya, naghahanap na rin ang mga ito ng posibleng killer ni Zoe dahil balibalik na rin man, mas importante talaga sa mga ito ang mana kaysa sa sariling kapatid. Napaganda rin kahit papaano naging last will ng ama ni Zoe para protektahan ang bunsong anak laban sa mga kapatid nito. Sa ngayon, naka-freeze pa rin lahat ng account ng mga ito. Kahit papaano, natututo na ang mga itong paghirapan ang bawat sentimo na kinikita. Maayos na sana ang lahat kung hindi lang nangyari ang aksidente. Aksidenteng ayaw na niyang mangyari ulit. Hindi niya kakayanin na mawala sa kanya si Zoe. Baka gusto niya lang din niyang mamatay.
Alam niyang unfair dahil maiiwan nila ang mga anak nila na ayaw din naman niyang mangyari kaya kailangan niyang mahanap ang killer ng asawa bago ulit ito masaktan ng pamilya niya. Egas, you will never believe me. You can ask Zoe. At naniniwala ako na hindi niya iniisip na posibleng ako ang magpapapatay sa kanya. She knows me and I know her. Tatayo na sana sa Belinda nang may humawak sa balikat niya para pigilan siya sa pagtayo. Sabay namang napatingala si Liam at Belinda sa gawin niya. Ngumiti naman si Zoe. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Kaya pala hindi mo sinasagot na nakikipag-date ka pala. Bigla namang nataranta si Liam na dinukot ang cellphone sa loob ng suot na coat. Saka napapikit na makita ang 11 missed calls and 8 texts galing kay Zoe. Tatayo na sana ulit sa Belinda nang pigilan ni Zoe saka naupo sa katabi nito. Look, Zoe, ayoko ng skandalo. Ayaw mo ng skandalo pero nung tangkain mong magpakamatay. Nagakot ka ng viewers at talagang idinamay mo pa ako sa kalokohan mo. Kotang-kota na ako sa mga skandalo, girl. I'm sorry, Pipay. I was at the meeting kanina and I forgot to... Itinaas na Zoe ang kamay para pahintuin si Liam sa pagsasalita at nangalumbaba naman si Zoe na nilingon ng kaibigan na nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Liam. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Ngumisi si Zoe na nakakaloka. Malamang. Sayang naman ang ganda at kasaksahan ko kung hindi siya mababaliw sa akin, di ba? Daddy? Baling ni Zoe kay Liam na halatang nako-conscious sa paligid. Nasa restaurant kasi sila at maraming customer na tulad ng mga ito. Nagla-lunch. Ang iba'y mukhang nagmi-meeting pa. We're just talking. Defensive na ani Liam na halata sa boses ang babala na tinaasan lang ng kilay ni Zoe. May sinabi ba akong iba? Huwag kang paranoid. Saka gusto ko lang makipag-chit-chat dito sa friend ko. Ani Zoe na nilaro pa ang dulo ng buhok. Hindi naman umimik si Belinda. Gusto mo bang salisihan ako, girl? Tigang na kasi itong asawa ko since nang maaksidente ako. And I know you when it comes to sex. Mainit ka rin. Zoe! Mariin na saway ni Liam na namumula na ang muka. Natawa naman ang dalaga sa itsura nito. Pero I think mas magaling ako sa kanya. Right, Liam? Napapikit na si Liam dahil medyo nilakasan na niya ang boses na ikinalingon na sa kanila ng kabilang table saka napapangiti pa. Kinindatan lang niya ang mga ito. Nagulat pa sila ni Belinda nang tumayo si Liam at hinila na siyang palabas ng restaurant. Ano ba? Dahan-dahan naman. Nakahils ako. Kaladkad sa kanya ni Liam na sandali siyang nilingon na huminto sa paghila sa kanya nang mapansin na nahirapan nga siyang maglakad ng mabilis. Napasingha pa si Zoe na bigla siyang buhatin ni Liam at hindi na pinansin ng mga empleyado nito at nagtinginan sa kanila. Pagdating sa penthouse nito, agad siyang ibinaba. Magpasalamat ka, may isa pa akong meeting right now. You stay here at subukan mo umalis, lagot ka sa akin. Banta pa ni Liam saka tumalikod. Pumasok ito sa office nito, sa loob ng pant na parang may kinukuha. Napangiti si Zoe nang maupo si Liam doon saka binuksan ng laptop. Napansin niyang may kinakausap ito. Mukhang si Jenzel at may iniuutos. Sakay ng elevator si Zoe. Panay ang ngiti niya habang katext si Liam. May urgent meeting sa Lionsgate kaya kailangan niyang umattend. Personal na niyang iluluklok ang Kuya Zandron niya bilang CEO ng company ng papa nila. Pero syempre, under observation pa din sa loob ng 2 years gaya ng napagkasunduan ng buong board. Formality lang ang gagawin nila tulad pa ng 3 pa nilang kapatid na ibinalik na sa kanya-kanyang posisyon pero tulad ng Kuya Zandron niya, under observation din ang mga ito. Nahinto siya sa pagtipa sa cellphone niya nang mula sa peripheral view ay nakita niya ang lalaki sa gilid niya. Nasa executive floor na sila pero hindi pa din lumalabas ng elevator ang lalaki. Naalarma siya. Normal lang ang kasuotan nito na may suot na puting face mask at pulang sombrero. Hindi naman ito mukhang delivery boy or messenger ng ibang kumpanya. Dahil well-trained naman siya sa self-defense at unhand combat. Mabilis siyang nakailag nang nakita niyang may hinugot ito sa bulsa at bago pa nito na itarak sa kanya mula sa likuran, agad siyang nakailag. Mabilis ang mga kilos niya kahit sa maliit na espasyo sa loob ng elevator. Nagawa niyang makipagsuntukan na rito. Naagaw niya ang ice pick na hawak ng lalaki at mabilis niyang isinaksak sa hita nito kaya napaluhod ito. Halatang walang alam sa combat ang lalaki.
Dinaan lang siya nito sa pagiging lalaki nito. Malas lang ng lalaki. Lakas ng loob nitong sugurin siya sa loob ng teritoryo niya. Buti na lang naka-fashion wear siya ngayon at ang bagong labas ng edition ng Modern Slacks. 3-piece suit iyon na kulay indigo na merong kapirasong necktie, habang kulay gold naman ang suot niyang sneakers. Kung naka-heel siya at skirt, may hirapan siyang kumilos sa loob ng elevator. Bago pa bumukas ang pinto ng elevator, duguan na ang mukha ng lalaki na natanggalan na niya ng face mask at sombrero. Hindi niya ito kilala pero mukhang utusan lang din. Nabali ang ilong nito sa lakas ng suntok niya. Medyo nanakit din naman ang kamao niya sa panununtok sa pagmumukha nito. Isang malakas na sipa pa ang pinakawalan niya sa pagitan ng hita nito na tuluyang nagpabagsak sa lalaki. Shock ang nakarehistro sa mukha ng mga taga-board nang makita siya. Sabog-sabog ang buhok at meron din tumutulong dugo sa sulok ng bibig at ilong niya. Mula sa buhok, hinila niya palabas ang lalaking nawalan na ng malay. "Zoe!" Bulalas naman ni Sandro na nagpalipat-lipat ng tingin sa lalaki na nakabulagta sa sahig at sa kanya. "What the hell happened?" Tanong nito. Natataranta namang agad na tumawag ng pulis si Zayla na kadarating ding kasabay ni Sandro. Pakiramdam naman ni Zoe ngayon lang niya naramdaman ang sakit ng katawan sa pagod. "You're narugi! Soren!" Sigaw pa ni Sandro na tumatakbong palabas ng conference room. "What happened?" Takang tanong rin ito. "Kayo na muna bahala ni Zayla sa board. I-rescue niyo muna." Utos ng kapatid. Napatingin naman siya sa kuya nila na agad namang sinunod ng kapatid at niyaya ang ibang executives board na pumasok na muna sa conference. "Bakit ng security, kuya? Nakatawag na din ako ng pulis." Ani Zayla. "Oh my God." Bulas pa nito na napatutob ang bibig nang makitang ice pick na nakatusok pa sa likod niya. Hindi niya magawang hugutin iyon pero ramdam niyang nandoon. Natatakot din siyang alisin dahil baka iyon pa ang ikamatay niya. "Come here." Akmang bubuhatin siya ng kapatid pero umiling siya. Hindi niya kayang ibaluktot ang likuran niya. Kasabay ng mga pulis, dumating na din ang isang ambulansya. Ang kuya Sandro niya ang kasama niya sa ambulansya. Naiilang siya dito dahil mula pa kanina'y ayaw na nitong bitawan ang kamay niya. Ewan ba niya pero nagagalak ang puso niya na makita ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi niya ina-expect na marunong pala itong mag-alala sa kanya. Hindi siya sanay sa mga nakikita niya kanina na pag-aalala ng 4 niyang kapatid na mabilis sa mga naging kilos para sa kanya. "Stop staring at me, Zoe." Pagalit pa nitong turan. "Panis bang nakain yung 4? Bakit parang gusto kong kilabutan sa ikinikilos niyo?" Tanong na lang niya rito. "Pwede ba? Manahimik ka na lang. Malapit na tayo sa ospital." "Dati lang gustong-gusto niyo ako mawala dahil karibalang tingin niyo sa akin. Dahil lang din ba sa mana? Na naman? Kaya bait-baitan kayo sa akin ngayon?" "When will you shut up? Kaya ayoko sa'yo eh. Lagi ka nilang merong pag... Will you stay? I want you to stay with me kapag nasa ospital na ako. O tutulog lang ako sandali." "Hindi ka pwedeng matulog. Subukan mong ipikit ang mga mata mo, pababagsakin namin ng Lions Gate. It's not my last. Sa inyo. Meron ako sariling company." "Zoe!" Saway ni Sandro. "Natatakot ba kayong mamatay ako dahil mawawalan kayo ng mana?" "Hindi ka mamamatay. Mas masama ka kesa kay Papa kaya I'm sure hindi ka pa mamamatay." "Ano nga gagawin niyo kapag namatay ako?" "I'm sorry." Usan ni Sandro. Napangiti si Zoe. Sapat na iyon para sa kanya na marinig mula sa mayabang at ma-pride niyang kapatid sa mga kasalanan na ginawa nito sa kanya. Ganoon siya kababaw. "Hindi ako mamamatay, kuya. Magpapakasal pa kami ni Liam at magpapadami ng lahi." Anya saka pumikit. Gusto nang takpan ni Zoe ang tenga niya sa kabubunganga ni Liam. Mula pa lang nang dumating ito sa ospital. Wala naman siyang tinamong malaking injury, maliban lang sa mga pasa sa katawan niya at muka. Ang ice pick naman ay safe na nahugot sa katawan niya at walang tinamaan na internal organ. "Relax, Tesoy. Mukhang okay naman sa Mayora." Ani Leo na tinapik pa siya sa balikat. Kadarating lang ng 4 niyang kaibigan. Napilitan namang umalis na ang 4 niyang kapatid dahil hindi pwede na maraming bisita sa pasyente. Alalang-alala ang mga ito sa kanya. Todo pa ang sabi na hindi lang daw sa mana kaya sila mabait sa kanya. Bawal daw siyang mamatay dahil ayaw daw naman ng mga itong maghirap, sabi pa ng ate Zayla niya kanina, na hinayaan na lang niya. Ang mahalaga ito ang first time na nakita niyang hindi umaalis sa mga ito sa tabi niya. "Look at you.
Mukha kang sinutok ni Pacquiao. Biro naman ni Marlon. Wala ka pa rin talagang kupas, Pips. Ani Marlon. Parang gusto ko itang ihog ay nag-kiss. Pips, pwede ba? Tanong naman ni Alex. Inginuso naman ni Zoe si Liam na nakasimangot na talaga. Mukha ba akong invisible sa paningin niyo? Inis na wika ni Liam. Ang KJ naman ito. Huwag nang mainit ang ulo mo. Maayos naman na si Pipay. Reklamo naman ni Leo. Hindi mo ba nakikilala yung sumugod sa'yo sa company niyo? Wika bigla ni Sandro na pumasok sa loob ng hospital room niya. Lumabas ito kanina dahil may tumawag sa phone. Nope, pero he looks familiar. Neil, Hidalgo. Sabay-sabay na napalingon ang tatlong lalaki kay Sancho. Neil Hidalgo, yung pinalitan ko sa pwesto bago ako dumating sa team. Ani Zoe. Akala ko nakakulong yun. Tanong pa ni Alex. Nakalaya na siya. Ani Sancho. Anong kinalaman ni Zoe sa Neil Hidalgo na iyan? Tanong naman ni Liam. I'm the one who caught him using drugs. Nasa training pa lang ako noon. Ani Zoe sa kanapahinga. Bigla siyang napaunat ng upo nang may maalala. Si Ace, asan si Ace ngayon? Biglang tanong niya. Malakas ang kutob niya na si Ace ang lalaking unang bumangga at sumaksak sa kanya sa overpass. Nasa ibang bansa na si Ace. Sabi, macho dancer na daw doon. Natatawang turan ni Alex. Bakit mo hinahanap si Ace? Taka namang tanong ni Sancho. Si Ace ang sumaksak sa akin. Mabilis na dinukot ni Liam ang cellphone at may tinawagan. Sigurado ka ba? Tanong pa ni Sancho. Oo, sigurado ako. Naka-face mask si Ace noon pero nakita ko ang mata niya at kilala ko ang mata niya. Hindi ko lang agad siya nakilala agad pero ngayon sure na ako. Matigas na wika ni Zoe. Galit ka pa rin? Hindi umimik si Liam. Instead, tumayo ito. Gutom ka na ba? Bibili lang ako ng pagkain natin. Bukas, pwede ka naman na daw lumabas pero hindi muna kita iuwi sa bahay. Hindi ka pwedeng makita ng mga bata na ganyan ang itsura mo. Inis na wika ni Liam saka tumalikod na nang hindi lumilingon pa. Napabuga na lang ng hangin si Zoe na tumagilid ng higa at pinanood na lang ang mga TikTok ng mga anak habang nagsasayaw. Napangiti siya habang pinapanood ang triplets niya na talaga namang napakagagwapo at manang-mana talaga sa daddy nila. Mom, magtuturok lang po ng antibiotic. Wika ng boss lalaki.